We are looking at connections between the Discayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman kagabi. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman pong ganun. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. Ngayong iniimbestigahan na rin si Senador Bongo. Hindi raw malayong makaladkad na rin ang Pangulong o pangalawang Pangulo. Pero kumpiyansa si VP Sara, hindi aabot ang flood control scandal sa kanyang opisina. Si Senador Go naman pumalag sa pagkakadawit muli sa anomalya. Hindi raw niya talaga kilala ang mga Diskaya. Pero ang mga investigasyon tila mahaba-haba pa ang aabutin. Hindi lang kasi flood control projects ang sisilipin, maging ghost health centers at farm-to-market roads din. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Check. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Ilonggo, maayong gabi. Simulan na natin ang agenda. Exclusive overpriced farm-to-market road sa Daraga, Albay, hawak din umano ng pamilya ni dating Congressman Saldico. Walang pinipili, Saldico nagsingit daw ng 500 million peso Intel Fund sa budget ng PNP. Ilang opisyal ng DPWH Secretary Vince Dizon nanghihingi ng kickback sa mga kontratista. Ayon yan kay Congressman Leandro Leviste. DPWH iniimbestigahan na rin si Senador Bongo. Senador nanindigang wala siyang koneksyon sa mga Diskaya. VP Sara, kumpiyansang hindi siya madadamay sa flood control scandal. PBBM muling pinasaringan. At ang highlights ng Victoria's Secret Fashion Show, abangan. Hindi lang sa umano'y ghost flood control projects nakakubra ng kontrata ang kumpanyang may kaugnayan kay former Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ang isang overpriced daw na farm-to-market road sa Daraga, Albay, hawak din ng pamilya ng dating kongresista. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban live mula sa Legazpi City, Albay. Joash, ano na ang sitwasyon ng project na ito? Corina, ilang buwan na dapat tapos yung binisita nating proyekto kanina na farm-to-market roads doon sa may Daraga, Albay. Pero pagbisita natin kanina, tila nasa excavation phase pa rin yung proyektong ito. Kaya yung ilang mga residente doon may panawagan sa pamahalaan. Putik-putik at tila mga bagong bungkal na lupa pa rin ang makikita sa ongoing farm-to-market road project na ito sa Barangay Kidako, Daraga, Albay. Kahit na ayon sa kontrata, mayroon lamang 54 calendar days ang kontraktor para tapusin ang proyekto mula nang simulan ito noong Marso o halos 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang kontraktor, ang Hightone Construction and Development Corporation na konektado kay former Congressman Saldico. Ayon kay Kapitan Nelson Magaliano ng Barangay Kidako, malaking perwisyo ang hatid ng matagal na delay sa project sa kanilang mga residente. Matagal na raw kasing may daanan ang parte na ito ng kanilang barangay na tatagos papuntang Barangay San Roque. Ginagamit daw ito ng mga estudyante na papuntang paaralan at ng mga magsasaka para mabilis na makapaghatid ng kanilang mga produktong kopra at palay. Pero dahil daw hindi pa rin ito tapos, napipilitan silang umikot o di kaya tumagos sa masukal na gubat para pumunta sa kabilang barangay. Yung mga estudyante, walang dinadaan, putik na ang dinadaan nila. Kaya ang gustong sabihin, dapat matapos kaagad to. Ang mga tao dito, masyadong nag-aalala man dahil
yung produkto namin naapektuhan dito, lalong-lalo na di tuloy-tuloy ito. Dapat matapos tuloy ito kagad to. Bukod pa raw dyan ang makapal na putik na umaagos pababa ng kanilang barangay. Sana po mga diyan sa office ng DPWH engineer po na sana matulungan na po kami matapos na po itong project, government project sa Farm to Market Road. Inilahad ni Senator Sherwin Gatchalian sa isang Senate hearing noong isang linggo na ang FMR project na ito isa sa 10 billion peso overpriced Farm to Market Road contracts na nahawakan ng DPWH noong 2024. Nagkakahalaga ang 370-meter road ng mahigit 44 million pesos o katumbas ng 120,000 pesos per meter. Kahit na ayon sa Department of Agriculture, nasa 15,000 pesos per meter lang ang presyo ng isang standard FMR. Sinuri ng Billionaire News Channel ang contract agreement ng DPWH at Hightone. Pinakamalaki ang cost ng umano'y surplus common excavation na aabot sa mahigit 10 million pesos. Ikalawa ang sementong ilalagay na aabot sa 7.6 million pesos. Ikatlo ang drainage and slow protection structures na aabot naman sa 6.3 million. 5 milyon uli para sa structural concrete at 4.9 million pesos naman para sa 35 8-meter lighting poles. Ang ilan umano sa mga items na ito, tila may more than 100% markup price ayon sa kinonsulta naming engineer. Corina, yung contractor ng proyektong binisita natin kanina na Hightone, actually ikatlo ito doon sa may pinakamaraming nakubrang FMR contracts noong 2024, cornering at least 221 million pesos. Una nang sinabi ni Senator Gatchalian na isa ang Bicol Region sa mga umano'y pinakamaraming overpriced farm-to-market roads sa nakaraang 2024 GAA budget allocations. Bukod sa Albay, malaki rin umano kasi yung pricing doon sa may parteng Camarines Sur na abot pa raw sa mahigit 260,000 pesos per meter yung presyo ng mga FMR. Corina. So Joash, 54 days lamang pala yung nakalagay sa kontrata, no? Meron bang sinabi yung kontraktor na dahilan? Bakit na-delay ng ganyan katagal? Alam mo, Corina, hindi rin natin ma-identify din talaga kanina yung cost ng delay nitong project na ito dahil tumanggi magpa-interview yung foreman na nandun sa project site kanina. Pero nakausap natin yung kapitan, ang kwento niya lang is na nung nag-start yung proyekto a few months ago, bigla itong natigil tapos biglang bumalik ulit yung contractor. So until now, hinihintay pa rin natin yung statement mula sa Hightone siguro or sa DPWH regarding dun sa naging delay dito sa kontrata or sa project na ito. Corina. So, Joash, hindi naman kaya basta-basta iniwan ng gumagawang kontraktor since tapos na dapat yung proyekto ayon sa kontrata? Alam mo, Corina, that's something na hindi rin definite doon sa sagot kanina ni Kapitan dahil kwento niya, ang assurance daw na binigay sa kanya ng foreman ay tatapusin sa lalong madaling panahon itong ginagawang proyekto dito sa kanilang barangay. Pero, gaya nga nasabi ko kanina, tumanggi magbigay ng interview itong foreman kanina sa project site. So, hindi rin natin ma-identify or matukoy for sure kung iiwan ba kung sakaling bigla na lang maputol yung pondo dun sa proyekto na ito, lalo na't nalalagay sa kontrobersya yung pangalan ni Congressman Zaldico at nung mismong contractor. Corina. Maraming salamat si Joash Malimban, nag-uulat live mula sa Legazpi City sa Albay. Bago na ang mga opisyal ng DPWH pero mukhang hindi naman daw nagbago ang kalakaran dito. Ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, ang mga tao mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nanghihingi daw ng kickback sa mga bagong proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante, live mula sa Batasang Pambansa. Mavic, mabigat yung mga pasabog na ito, ha? Tinukoy ba ni Representative Leviste ang kanyang source? Vacation mode na ang mga kongresista at dahil matapos nga nilang maipasa ang House version ng 2026 budget. At pero tila iba ang mood ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste at sa kanyang press conference
Kanina, panibagong pasabog ang ibinunyag ni Leviste, kaugnay pa rin ng controversial na flood control project. Pero sa pagkakataong ito, sangkot daw dito ang mismong bagong talagang si DPWH Secretary Vince Dizon. Sa kanyang halos 2 oras na pagharap sa media, kanina sinimulan ni Leviste ang kanyang mga pahayag sa isang presentasyon. Nanawagan kaagad siya kay Dizon na isapubliko ang lahat ng mga panibagong proyekto, mga halaga at ang mga ponente nito sa bawat distrito na ipinasok ng DPWH sa 2026 budget. Ito ay base na rin sa pangako daw ni Dizon na isapubliko niya ang mga proyektong inilagay nila sa pambansang pondo nang bigyan siya ng pagkakataong baguhin ang unang panukala. Pero sabi ni Leviste, tila hindi ito nasunod hanggang sa maipasa ang House version ng General Appropriations Bill para sa 2026. Dahil dito, hinihiling ni Leviste kay Dizon na bago sumalang sa Lunes sa budget hearing ng Senado na i-disclose o isapubliko ang mga impormasyon ng mga proyektong kasama ngayon sa panukalang pambansang budget ng DPWH. That a lot of that non-allocable budget, of which there is available data that can be disclosed, has been reported to be given in exchange for consideration. And the consequence of this system is that yung distrito na walang kickback ay nababawasan ng budget at yung distrito na may kickback ay binibigyan ng budget. Bukod dito, nais ni Leviste na ipaliwanag ni Dizon at ng ilan sa kanyang mga tauhan sa DPWH ang umano'y koneksyon daw nila sa ilang kontratista. Sabi ni Leviste, mismong sa kapwa niya kongresista narinig na umano'y nanghihingi na ng kickback ang mga itinalagang opisyal ni Dizon sa mga kontratista. Bukod pa sa impormasyong ang mga tauhan daw ni Dizon ay mga kontratista rin. Secretary Dizon or members of his team have connections with DPWH contractors. I was told by one source, some in his team are contractors. And yes, this is just what I was told. And I was told by another person that others on his team, even those who are not contractors, have been talking to contractors at may hinihingi. Bagaman hindi niya inaakusahan si Dizon, paniwala ni Leviste, may posibilidad na totoo ang kanyang mga narinig. Ito'y dahil hindi lang isaan niya, kundi halos lahat sa mga kapwa niya raw mambabatas ang nakakaalam na ng panibagong kickback sa DPWH. It would be good to ask members of Congress what they know. Because I am one out of 317. I'm sure there's many more in the 317 that know more. So I think it will be good for our country if we just all be transparent now about what we know. Sa kalagitnaan ng kanyang press conference, isang tawag ang kanyang tinanggap at kinausap sa harap ng media. Hindi niya pinangalanan kung sino ang kanyang kausap, pero inamin niyang isa daw itong mataas na opisyal sa DPWH. If you stand outside of this room when Congress is in session, you can ask every single one of them what they know. It's not only a few people in Congress that knows things about what I'm talking about. So the reason why I'm saying this, and I believe that more information will come out after I say this, is because there's so much information out there if you just ask the other members than me. Sir, yung kausap po ninyo kanina, source niyo po yun, di ba? Yan yung isa sa mga accused. Nang tanungin kung sino ang tumawag kay Congressman Leviste, ay hiniling niyang wag nang isiwalat dahil baka hindi na raw magsalita pa sa kanya. Isang open letter, Pinky, ang ipinadala ni Congressman Leviste kay Secretary Dizon noong pang nakaraang linggo para ipaalam ang mga impormasyong ito, pero hindi daw tumugon ang kalihim. At pero
kanina, kinukonsidera na niya yung tawag kanina ng isang mataas na opisyal ng DPWH na sinagot na yung kanyang letter kay Secretary Dizon at base dun sa kausap niya ay sinasabi na aalisin o tatanggalin ang sino man sa mga opisyal na mapapatunayang nangingikbak o kontratista rin. Pinky? Yun nga, Mavic. So, sandali lang, yung sinagot niya, natawag doon sa telepono, sabi niya, isa sa mga accused? Actually, Pinky, hindi naging malinaw yon sa amin. Pero ang sinasabi niya ay allegedly accused din itong kausap niya kanina. Pero nung bandang huli sa press conference, iniiba na niya yung statement na itong opisyal na ito ng DPWH ay willing tumulong, no, para dito sa sinasabing mga opisyal ng DPWH na umano'y nanghihingi nga ng kickback at pinagbibintangang mga kontratista na rin. Oo. Hindi niya pinangalanan kung sino ito. Pero meron na nga kaming mga spekulasyon kung sino-sino. Ang akala pa nga namin ay mismo si Secretary Dizon yung kausap niya. Oo, pero Pinky. kung sabihin kasing isa sa mga accused, nasabi mo nga medyo malabo din towards the end, imposible yun na si Secretary Vince, no, Dizon. But, Mavic, Yes. meron bang balak si Congressman Leviste na ibahagi itong kanyang nalalaman sa ICI o kaya sa DOJ? Actually, Pinky, natanong natin siya dyan tungkol sa ang tanong pa nga namin kung willing din siya na i-reveal yung kanyang source at isumite sa ICI para sa investigasyon. Hindi niya tuwirang sinagot yun Pero ang sinasabi niya ay hindi naman na daw sikreto itong mga impormasyong ibinunyag niya. Dahil sabi nga niya kanina, halos lahat na rin naman ng mga kongresista ay alam itong impormasyong ito. At sa mga susunod na araw, sinabi niya na dahil sa pagbubunyag niya na ito, ay may mga impormasyon pang lalabas. Pinky? So, hintayin natin kasi parang ang sabi nga niya, kung umikot daw kayo dyan, meron ding ilang mga kongresista ang magpapatotoo dito sa sinasabi niya. Tingnan natin kung ano ang magiging mga susunod na revelation. Maraming salamat sa iyo, Mavic Trinidad ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Walang atubiling iimbestigahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang alegasyon ni Batangas Congressman Leandro Leviste na nag-ugnay sa ilang miyembro at appointee niya sa ahensya sa mga kontratista. Bukas din daw si Dizon na makipagpulong kay Leviste para personal na alamin kung sino-sino ang tinutukoy nito sa kanyang revelasyon. Kung meron siyang specific, ang commitment ko sa kanya at sa lahat ng ating mga kababayan, tatanggalin ko po yung taong yon immediately. At kung kinakailangan, kakasuhan ko pa yung taong yon. Wala raw sisinuhin si Dizon kahit pa ito ay mga bagong appointee sa ilalim ng kanyang liderato. 5 bagong undersecretary ang itinalaga sa DPWH noong Setyembre, nakasama sa tinaguriang cleanup crew ni Dizon. Kumbinsido si VP Sara na pipilitin siyang ipitin ng administrasyon sa isyu ng maanumalyang flood control projects. May panibagong banat din ang bise kay PBBM matapos sabihin ng Pangulo na hindi siya madadawit sa iskandalo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Confident si Vice President Sara Duterte na hindi siya may uugnay sa flood control scandal. Wala naman daw kasing hawak na kahit anong flood control project ang OVP at maging ang DepEd noong siya pa ang kalihim nito. Makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. Pero alam daw ng bise na susubukan pa rin siyang i-implicate sa issue.
Pinagpapaimbestigahan na kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa DPWH ang kaugnayan ni Senator Bongo sa government contractors na sina Sara at Curly Discaya. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko ililink nila, sa tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo nasa kabilang side. Inaasahan niya na rin daw na ituturo sila ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte sa investigasyon ng ICI. Nagkomento rin ang bise sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kumpiyansa siya sa daloy ng investigasyon ng ICI. Panatag rin daw ang Pangulo na hindi maiuugnay ang Office of the President dito dahil wala raw siyang itinatago. Sagot ni VP Sara. Sa ganitong ongoing pa yung investigation ko at inquiry ko sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Agad naman itong pinalagan ng palasyo. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na si PBBM ang naging susi para maiwasan ang paggawa ng anomalya sa bansa. Hindi rin daw ito natatakot na magpaimbestiga, isang bagay na hindi raw ginawa ng nakaraang administrasyon. Magiging confident din daw ang isang tao kapag alam niya mismo na ang ginagawa niya ay para sa bayan at hindi pansarili lamang. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Makakausap po natin ngayon diretso si Palace Press Officer Claire Castro. Magandang gabi po sa inyo, Yusek Castro. Yes, good evening, Ms. Corina, at sa lahat na nanonood sa Agenda. Kayo po'y araw-araw naming nakikita, ano po? Pero si Pangulong Bongbong, kumusta naman po siya ngayon sa mga nangyayari? Sa ngayon, syempre po, patuloy pa rin po siya sa pagtatrabaho at nakikinig naman po siya sa lahat ng mga sinasabi ng ating mga kababayan. Of course, nakikita rin po niya yung mga tao na gusto lamang siyang pabagsakin at hindi pa rin po titigil ang Pangulo sa pagbibigay ng mga kinakailangan ng ating mga kababayan. Doon naman po ang focus ng ating Pangulo. Sa bagay, marami pong pwedeng tanungin sa inyo tungkol kay Pangulo. Pero dito muna tayo sa pinakahuli kung yan po ay iniinda ni Pangulong BBM sa mga pinagsasabi ni VP Sara laban sa kanya at sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Ano po ang inyong masasabi rito? Hindi po iniinda ng Pangulo kung ano man ang sinasabi ni VP Sara. Dahil alam po natin, alam din po ng Pangulo na wala naman pong mangyayari at wala naman pong ibang sasabihin ng Vice Presidente kundi paninira sa kanya. Paninira sa ating Pangulo, paninira sa administrasyon. Wala naman po yata tayo nadinig na maganda mula sa bibig ng ating Vice Presidente na pupurihin kung anong ginagawa ng Pangulo. Lahat yan, sasabihin niya, walang ginagawa ang Pangulo. Samantalang, ang dami-dami na po natin nakikita, mga kababayan natin, nakikita na kung ano po talaga ang ginagawa ng Pangulo para sa ating bayan. Ayun. So kumbaga parang kalaban na talaga ang tingin kay VP Sara ng administrasyon. Hindi po kalaban, pero hindi po siya pinapansin sa kanyang mga sinasabi, lalo po ito ay walang ebidensya, walang resibo. Siguro kung makakapagpakita man siya, kahit katiting na resibo sa kanyang mga pinagsasabi, pwede pang magkaroon at mag-reason out. Pero kung mga haka-haka at mga walang kakwenta-kwentang kwento, hindi po naaalarma ang Pangulo sa mga ganyan. May mga nagsasabi po, bakit kaya natitiis ng Pangulo na walang aksyon laban sa mga nagsasalita ng ganyan laban sa kanya? Ito po ba ay nasa batas na the Vice President is free to speak against the President at any time? Hindi po lahat ng tao mayroong karapatang magsalita. Lahat po tayo may karapatan na magsalita ng tama
May karapatan po tayo because of the constitutional right. Meron tayong freedom of expression, pero may limitasyon po yan. Ang sinabi natin, kapag ka po meron kang karapatang magsalita, meron ka rin pong obligasyon na sundin ang batas. So kung ang paninira lamang ang gagawin niya, ito naman po ay maitutuwid natin sa pagsasabi ng katotohanan at mabatikos ang kanyang mga kasinungalingan. Okay, so sa ngayon, puro mga palitan na lamang muna ng salita at walang mga legal na aksyon, no? Ang sabi rin po ni VP Sara, malamang pilit pong paaabutin sa kanya itong flood control issue dahil nadawit na nga sa ngayon ang kaalyado niyang si Senador Bongo. Reaction? Unang-una, wag po siya matakot kasi kung wala naman siya talagang ginawa na mali, hindi naman po siya makakasuhan. Ganyan din po ang pananaw ng Pangulo sa kanyang sarili. Kaya nagtataka nga po tayo, sasabihin niya na siya ay siguradong hindi makakasuhan, pero nung sinabi ng Pangulo na siya mismo ay kumpiyansa siya na sa kanyang ginagawa at hindi siya maaaring makasuhan patungkol dito sa maanumalyang flood control projects, bakit parang magkaiba ang kanyang mga opinyon? Pag sa kanya, okay lang siya magsabi na wala siyang kasalanan, pero ang Pangulo na siya mismo, alam niya na wala rin siyang ginawang mali at siya pa ang nagpapaimbestiga dito. Sasabihin niya na parang alam na ng Pangulo ang mangyayari dito. Parang double standard yata ang kanyang opinion dito. So is the President confident against the pronouncements of former Governor Chavit Singson na mayroon daw mga proyekto na kahinahinala din sa Ilocos Norte? Kaya po niya sinabi yan, di patunayan niya po. Yun lang naman po, puro ebidensya lang. Katulad ng sinabi ni Vice Presidente patungkol doon sa maanumalyang laptop, yung procurement. Tandaan po natin, 2021 yan, nangyari. So ibig sabihin, yung maanumalyang laptop na pagbili, sa panahon ng kanyang ama. So dapat talaga niya imbestigahan yan at siguro imbestigahan niya dito yung kanya mismong ama para ba't nalaman at nakita na may anomalya pala noon. Mainit na usapan din po yung pagsasapubliko ng SALN. Handa na po ba ang Pangulo sa SALN reveal? Opo, sinabi naman po ng Pangulo kahapon na kung ito po ay kakailanganin at sasabihin isubmit ng COA or ng ICI, siya naman po ay malugod na tutugunan ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Palace Press Officer Claire Castro. Maraming salamat, Ms. Corina. Kinakalkal na nga ng DPWH ang umano'y koneksyon ng mag-asawang Diskaya kay Senator Bongo. Ito'y kasunod ng pagbunyag ni Ombudsman Boying Remulla sa Billionario News Channel na posibleng pinoprotektahan ng mga Diskaya si Go at ang kumpanyang pag-aari ng ama nito. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Investigasyon ng Ombudsman at DPWH sa koneksyon ng tinaguriang flood control royalty na Curly at Sara Diskaya couple at Senator Bongo. I think they've been protecting Bongo. Sa on-point ng Billionaire News Channel, si Go ang unang pangalan na inilabas ni Remulla simula nang maitalaga ito bilang ombudsman. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, tumawag sa kanya si Remulla matapos malaman na nag-withdraw sa ICI ang mga Diskaya sa pagkadismayang hindi sila nako-consider bilang state witnesses. In fact, nag-usap na kami ni Ombudsman Remulla kagabi about this. And ngayon, we are already working to look at the documents from the previous administration. No? Yun din naman ang mandate natin, no? From 2016 to 2025. We are looking at connections between the Diskayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman kagabi. Nilinaw ni Dizon na depende pa sa magiging aksyon ng mga Diskaya ang kanilang kahihinatnan sa gitna ng investigasyon. Sinusugan ni Dizon ang pahayag ni Remulla na sa libo-libong government contracts ng mga Diskaya, hindi na sila dapat umasa sa blanket immunity. Sa ngayon, tinitingnan pa raw ng ICI kung kakailanganin bang isummon si Go para humarap sa komisyon. Inanunsyo rin ito na sa 13 luxury cars ng mga Diskaya, may mga nakita ang Bureau of Customs na kulang-kulang ang mga dokumento. Kaya't naghihintay na lang ang BOC ng go signal mula sa Department of Finance bago tuluyang i-auction ang mga sasakyan. Samantala, inamin naman ng ICI na sa 421 ghost projects, ang mga proyekto pa lang sa Bulacan ang dumadaan sa hearing. Sa kabila nito, naninindigan ng ICI na nagagawa ng komisyon ang mandato nito kahit walang contempt power. Pagdidiin kasi nila,
karapatan ng mga diskaya ang umatras sa investigasyon. Kaya hindi rin naman pwedeng sabihin na walang pangil ang kanilang pamamalakad. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Pumalag naman si Senador Bongo matapos muling makaladkad sa flood control scandal. Kahit daw pamilya niya, handa niyang kasuhan kung talagang may kasalanan. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano pa ang sinabi ni Senator Go? Pinky, malinis daw ang konsensya ni Senator Bongo at nanindigan siyang hindi niya raw ginamit ang kanyang impluensya para makakuha ng mga kontrata ang kanyang pamilya sa panahon ng Duterte administration. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman po ang ganon. Ano to? May cover up? Ano to, para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Bumuelta si Senator Bongo sa pagkaladkat ulit ng kanyang pangalan sa flood control scandal. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila pinoprotektahan siya ng tinaguriang flood control king and queen na sina Sara at Curly Descaya. Yan matapos nilang wakasan ang kooperasyon sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with CLTG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting, to be blunt about it. 2017 na magka-joint venture ang St. Gerard Construction ng mga Diskaya sa CLTG Builders ng ama ng senador na si Desiderio Go. Lumabas sa isang 2018 report ng Philippine Center for Investigative Journalism na limited ang eligibility ng CLTG Builders para makapag-bid sa large-scale projects, dahilan para pumasok sa joint venture deals sa malalaking kumpanya gaya ng St. Gerard. 2017 pa lang, nakalikom na raw ang CLTG ng billions worth of projects sa Davao Region, ayon sa PCIJ. Ilan sa mga ito delayed umano at unfinished. Ang conflict of interest umano ang isa sa pag-aaralan ng ombudsman para magkaroon ng restitution o yung pagbabalik ng kinuha sa taong bayan. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts. Kapatid nila, o kaya minsan sila mismo. But that's what you call low-hanging fruit, Pinky. Paglilinaw ni Go, wala siyang koneksyon sa Diskaya couple. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan niyo. Katunayan, kung may palpak sa mga proyekto ng kanyang pamilya, handa siyang maghain ng kaso. Hinarap na rin niya sa isang Senate Blue Ribbon hearing ang mag-asawa bilang simbolo umanong kaisa siya sa investigasyon. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. Paalala ni Go, tumbukin daw ang di umano'y mga buwaya at mastermind sa mga substandard at ghost flood control project na hindi pa niya pinapangalanan. Nitong nakaraang taon, naging basihan ni former Senator Sonny Trillanes ang issue para sampahan ng plunder at graft complaints sina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira pa niya ang higit 40 billion na pondo sa infrastructure ng Davao Region noong 2017. Karamihan sa projects kasama ang sa CLTG. Binanggit niya rin sa Billionaire News Channel na balak niyang maghain ng isa na namang kaso tungkol sa family contracts ng mga Go. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Sana raw magsabi ng totoo ang mga kontratista gaya ng Diskaya couple. Sinusubukan pa naming makakuha ng pahayag mula sa kampo ng mga Diskaya, pero sa ngayon, no comment sila sa issue. Nasa
Pinky, nirerespeto raw ni Senator Bongo ang Ombudsman at DPWH maging ang ICI at handa raw siyang makipag-cooperate sakaling kailanganin siya sa investigasyon basta raw ay tumbukin ang katotohanan. Pinky. Hana, hanggang ngayon ba operating pa rin itong CLTG Builders na pagmamay-ari ng ama ni Senator Bongo? Pinky, ayon kay Senator Go, 2019 pa lang daw ay hindi na ginagamit yung lisensya ng CLTG at officially, in his words, nag-retire daw ang kumpanya noong 2022. At Pinky, kung maalala natin, meron pang isang kumpanya na lumabas ay pagmamayari naman ng half-brother ni Go. At isa na rin ito doon sa mga nireport natin dati at sinilip natin kung valid pa ba yung lisensya nito at lumabas sa website ng PICAB o Philippine Contractors Accreditation Board na valid pa ito hanggang June 2026. Balik sa'yo, Pinky. Okay, pero Hana, hindi ito yung CLTG. Dahil yung CLTG, ang may-ari nito, yung kanyang ama, yung isang sinasabi mo, ang may-ari niyan, yung kanyang half-brother. Linawin ko lang, Hana, yung sinabi mo kanina, na 2019, hindi na ginagamit ang kanilang lisensya, tama ba? Pero 2022, nag-lapse na ito? Pinky, tama yan o. Sinabi ni Senator Bongo na 2019, tumigil na raw gamitin itong license ng CLTG at 2022, in his words, officially ay nag-retire na raw o hindi na talaga, completely hindi na talaga ginagamit yung license ng CLTG na tama ka nga, ang sinabi mo ay pagmamayari ng ama ni Senator Bongo. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. May isa pang revelasyon si Ombudsman Boying Remulla dito sa Bilyonaryo News Channel. Sa programang On Point, ibinunyag ng opisyal na may 2 active congressmen na nakatanggap ng milyong-milyong piso mula sa isa sa top 15 contractors. Ang mga kongresista raw na ito hindi pa kabilang sa mga nauna nang nabanggit na sangkot umano sa flood control scandal. And there was a transfer of money to the bank. And that transfer of money is a questionable transaction traced by the AMLAC, involving more or less 100 million pesos yung niremit sa 2 congressman. Man, sir, walang woman. Congressman. Ito hubang 2 sinasabi niyong congressman, ilan doon sa na-mention na ng Diskaya couple? Hindi, wala sila. Hindi pa sila nababanggit. I see. So this will come as a surprise kasi hindi pa sila nababanggit. Yes. NCR, sir? Wag na muna. Wag na natin. Basta Pinky, hintayin nyo lang. We will come up with it. We will come up with a report for that. Bukod sa sumbong sa Pangulo website, may inilunsad na ring anti-corruption hotline at online portal ang Mayors for Good Governance, ang Report Infra. Simula ngayong araw, pwede nang i-report dito ang mga posibleng ghost at substandard projects at overpriced na mga kontrata. Layo nito na masugpo ang korupsyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng safe channel sa publiko, government employees, contractors at mga LGU para magbahagi ng impormasyon at ebidensya ng mga questionableng proyekto. Sa oras na matanggap ang report, susuriin ito ng technical at legal team, katulong ng M4GG at ipapasa sa ICI ang na siyang magbe-verify ng impormasyon. Hindi lang sa umano'y kickback sa DPWH, kundi sabit din daw sa pagsisingit ng Intel Fund sa PNP si dating Ako Bicol Party List Representative Sal Dico. Yan ang revelasyon ng DILG sa pagharap sa budget hearing kanina. Magkano kaya ang budget insertion na ito? Alamin sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Binunyag ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagbalik ng kalahating bilyong piso ang PNP sa kaban ng bayan mula sa kanilang intelligence fund ngayong taon. Kasunod ito ng tanong ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian kung bakit bumaba sa 806 million ang hiling ng PNP para sa Intel Fund sa 2026 ikumpara sa 2025 approved budget
na 1.3 billion pesos. Paliwanag ni Remulla, nasa higit 800 million lang din ang Intel Fund ngayong taon ng PNP dahil sa ibinalik nilang 500 million pesos matapos malaman na kabilang ito sa kontrobersyal na budget insertions. The 500 million that is additional to that was an insertion which we turned over to the office of the president. We didn't use that 500 million. So that is the grand total. But as according to we only followed what is according to the GA and not the NEP and not the GA. What was put additional was we found no use for it and we returned it to the office of the president. Dagdag pa ni Remulla, nang malaman nila na ang nagsingit ng 500 million sa PNP Intel Fund ay ang una ng pinangalanan sa isyu ng umano'y paglalabi sa DA na mabigyan ang kanyang kumpanya ng dagdag alokasyon para sa imported na isda. Yung excess na 500 was actually unutilized, no? So Yes, sir. We returned it because it was an insertion in the budget. And the insertion came from the person who requested 3,000 containers of fish. So why will they insert intelligence funds? it beats me, sir. We didn't ask for it, so I returned it. Sa hearing sa Senado sa budget ng Department of Agriculture, lumabas ang pangalan ni dating Congressman Zaldico na humiling umano ng pabor sa DA para sa fish importation. Pangalan ba nun? Saldico talaga? Oo, totoo yun. 3,000 containers. Yes, Mr. Chair. God, Mr. Chair, nalululala ako. Nakapasok ko ba yung 3,000 containers o hindi na tuloy? No. Hindi niyo talaga bigay. But I have evidence to show that he requested for it because I have the text. Pangalawa, I have evidence to show that he did import a lot during the time of the Duterte administration using the 3 nominated companies, Mr. Chair. Tiniyak naman ni Senator Gatchalian sa DILG ang kanyang pagsuporta sa hiling na 806 million na Intel Fund ng PNP sa 2026. If there's one department that we want to support with intelligence fund, that's PNP, no? Because you need that to gather intelligence, counterintelligence, and we want to make sure that you're equipped in terms of information. Tapos nang sumalang sa committee level ang 210.1 billion pesos na panukalang budget ng PNP sa susunod na taon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Nakatenggang DOH Health Center sa Antipolo City, nakatunog. Biglang nagbukas dahil sa inspeksyon. Susunod yan sa agenda.
Check muna tayo ngayong Huwebes. Sa elliptical road sa Quezon City, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman ang kabilang lane. Matapos madiskubre ang umano'y Ghost Health Center sa Marikina City, sa Antipolo naman nagtungo si Health Secretary Ted Herbosa ngayong araw. Hindi ghosted ang pasilidad doon, pero katakataka ngayong araw lang din daw nagbukas. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Mahigit isang taon nang nakatenga ang sinasabing Super Health Center na ito sa Barangay San Jose, Antipolo City. Sa report na natanggap ni Health Secretary Ted Herbosa, non-operational ang pasilidad mula nang maitayo noong July 2024, dahilan para inspeksyonin ito ng kalihim. Kinumpirma din ng ilang residente na ngayong araw lang daw nagbukas ang nasabing health facility. Maging ang logbook ng gwardya nagsasabing may mga paghahandang ginawa kagabi lamang. Yun ang report sa amin sa central office. So this was padlocked and not being used. Pero nakita nyo, ginagamit naman. I'm happy, ginagamit siya. Sagot ng City Health Officer, may mga kulang pa raw kasi kaya naantala ang pagbubukas nito. Ansab din naman po namin pinaplano yung pag-transfer. Nantay lang din po namin siyempre yung ating mga na-order po na mga gamit, then yung mga staff din po natin. Nagagamit man na, hindi pa raw ito ibabawas sa 297 na mga naitalang non-operational DOH facilities. Ito'y dahil wala pa ang laboratorio at iba pang gamit na kailangan para makonsidera ito bilang isang super health center. Matagal pa rin sa akin yun. I think we can improve our work for primary care facilities even faster. The moment it turn over sa'yo, sana patakbuhin na. Di ba that's a year? That's a year. If you see 30 patients a day, ilan libong pasyente na sana nakita natin if it was operational last year. Ipinaliwanag din ni Secretary Herbosa na ang pagpapatayo ng Super Health Center na medium size ay gagastos ng 15 million pesos para sa construction ng building at 5 million pesos para sa equipment gaya ng x-ray machine. Kaya dapat meron ng ganitong pasilidad sa Concepcion 2 Marikina City na ipinakita namin sa inyo kahapon na ginastosan ng DOH ng 21 million pesos. Kaya pinabubulaanan ni Herbosa na hindi sinuportahan ng DOH ang Marikina LGU para sa kanilang Super Health Center. Base pa sa isang dokumento, sinabi ng dating mayor ng Marikina na sila na ang magpapatapos ng naturang pasilidad. So hindi totoo yung hindi ko sila binigyan ng pondo. Sila po ang nag-certify na sabi nila certifies that yung city government na po ang magpopondo ng remaining budget. Yan, the city government has allotted the necessary funds for the completion and construction of the Concepcion 2 Super Health Center. Bukas haharap ang DOH Secretary sa ICI bilang resource person para ipaliwanag ang flow ng pondo mula sa GAA hanggang sa paggamit nito o implementasyon sa mga proyekto ng mga ahensya. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Pagpapakitang tao lang, yan ang tingin ng mga dating miyembro ng Makabayan Bloc sa anunsyo ni PBBM na ila-livestream na ang BICAM proceedings sa 2026 budget. Pagkukunwari lang daw ito na mayroong transparency dahil hindi naman inalis ang pork barrel insertions at sobra-sobrang unprogrammed appropriations. Tingin din nila mananatili ang pork allocations ng Pangulo at ng mga mambabatas kahit isa publiko pa ang buong proseso. Long overdue kung ituring ng isang profesor ang planong pag-livestream ni PBBM sa BICAM hearings ng 2026 national budget. Ngayon din daw na tumalikod ang ilang mga kaalyado sa administrasyon, posibleng pagpapakita raw ito na kontrolado pa rin niya ang gobyerno. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Mula sa pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects hanggang sa pag-aanunsyo na bubuksan na sa wakas ang bicameral conference proceedings para sa 2026 national budget, ang mga initiative na ito ng Pangulo parte ng isang mas malaking political move, hindi lang para mabawi ang imahe ng kanyang administrasyon sa kabila ng malawakang korupsyon, kundi ipakita sa oposisyon na hawak pa rin niya ang gobyerno. This has something to do with political posturing.
Oo. Na you've been there for 3 years. Ang tanong ko sa kanya, he has been there for 3 years. And yet, what took him so long? Parang bago yung 2025 budget, nakailang pirma na siya ng national budget. So I'm quite sure, ganyan ang kalakaran noon. Pero bakit ngayon lang? Nang matalo ang administration slate nitong midterm election, inabangan ng political analyst ng Professor Dennis Coronacion kung paano ipapakita ni President Bongbong Marcos ang pagbawi niya. Matapos magsilipatan ng panig ang kanyang mga kaalyado, gaya ni na Senator Francis Cheese Escudero at mga Villar, lalong-lalo na sa gitna ng impeachment trial ng Vice Presidente, nakakita raw ng tsansa ang Pangulo na balikan ang mga tumalikod sa kanya. So nag-flex siya ng muscle. Pinakita niya that he's still powerful. And pinakita niya yung consequence ng pawalan ng loyalty sa kanya. Ang announcement na buksan ng BICAM sa publiko, good points para kay PBBM. Ito raw kasi ang gusto talagang makita ng publiko, na umaaksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Pero hindi rin daw dapat malimutan ng Marcos Jr. administration na kung 2028 national elections ang pag-uusapan, walang mabangong politiko sa kanilang hanay. Ito matapos bumaba sa pwesto at tuluyang lumutang sa flood control anomaly ang pangalan ni presidential cousin and former House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, wala pa rin daw siyang nakikitang pwedeng itapat kay VP Sara sa administrasyon na mabango ang reputasyon. Pero ang pagkakatalaga ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pag-upo ni House Speaker Bogie D at pagpapalit liderato sa Senado, parte umano ng plano ng administrasyon na bakuran ang Malacanang. Samantala, ang growing discontent ng publiko noong September 21 at ang usap-usapan ng isang military junta, warning na raw sa Pangulo na seryosohin ang lahat ng banta sa kanyang pwesto. Anya, history shows, kapag humantong sa junta ang galit ng mga tao, katapusan na raw ng isang Pangulo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Umakyat na sa 76 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Sa tala ng NDRRMC, nananatili sa 559 ang nasugatan. Higit 200,000 families naman ang apektado. Sa nasabing bilang, higit 1,000 pamilya pa rin ang mga nasa evacuation centers. Patuloy ang relief operations ng pamahalaan sa mga apektado ng trahedya. FPRRD posibleng may alam din daw sa kaugnayan ni Senador Bongo sa mag-asawang Diskaya. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandangsora. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Mabilis naman ang kabilang lane. Posibleng may alam din si FPRRD sa umano'y kaugnayan ng mag-asawang Diskaya sa kanyang long-time aide na si Senador Bongo. Ayon ito sa political blogger na si Attorney Jesus Falsis. I don't see so far the connection of Zaldico with Bongo, no? Ang magiging connection dyan, the Diskayas with Bongo. And by extension, President Duterte, because Bongo is like his alter ego talaga eh. Diba? If Bongo knows that, President Duterte should know that. Because parang they really report everything to each other. Sa
Sa at the forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Falsis na posibleng ginamit ng CLTG Builders ng pamilya Go ang joint venture nito sa mga diskaya para makakuha ng mga proyekto. Yung joint venture ng CLTG ng Diskaya companies, it seemed like, is to increase the net contracting capacity or the ability of CLTG to bid dun sa mga billions worths of projects with the Diskaya license. Yeah. Kasi sila yung parang may AAA or quadruple A, yeah, right? Si CLTG, I think, mas mababa. I forget kung B or something, no? Basta hindi siya quadruple A. So, kaya sila magjo-joint venture. Yun yung purpose ng joint venture, is to allow CLTG to be able to access the contract. Umabot na sa 5 billion pesos ang halaga ng mga assets na frozen na ng Anti-Money Laundering Council. Ayon yan kay ICI Executive Director Brian Hosaka. Anya, parte ito ng hakbang sa pagbawi ng pondo mula sa maanumalyang infrastructure projects. Dagdag ni Hosaka, kasama sa frozen assets ang hindi bababa sa 2,800 bank accounts. Sa Estados Unidos, nahaharap ngayon sa reklamo ang Bank of America at Bank of New York Mellon. Isang lawsuit ang isinampa sa New York ng umano'y biktima ng pang-aabuso ng late financier at sex offender na si Jeffrey Epstein. Inaakusahan nito ang mga bangko ng pagproseso ng multi-million-dollar transactions na may kinalaman daw sa criminal activities ni Epstein. Hindi naman nabanggit kung magkano ang danyos na hinihingi ng complainant na tinawag na Jane Doe sa court papers. Epstein died by suicide in jail noong 2019 habang naghihintay sa kanyang paglilitis. Personalized digital marketing ang pakay ng Digital Congress ngayong taon. Kung paano nila gagawin yon, alamin sa agenda report ni Paulo Barcelon. Tampok ngayong Digicon 2025 ang mga bagong pananaw sa digital marketing na sumesentro sa mas personalized na marketing experiences para sa mga produkto at serbisyo. Binigyang diin ng mga eksperto kung paano binabago ng data at teknolohiya ang paraan ng pakikipag-ugnay ng mga brand sa mga tao. Ayon kay Public Policy at Emerging Tech Expert Dex Hunter Torek, panahon na para ang mga solusyon ay gawing natatangi at angkop sa bawat individual, hindi na sa iisa lang na pamantayan tulad ng nakaraan. Binigyang diin din ni Torek na kailangan ng mga bagong uri ng pinuno, mga leader na kayang makipagsabayan sa kompleksyon ng makabagong panahon ng artificial intelligence at teknolohiya. You are going to be developing solutions that the default will be, is this bespoke and designed uniquely for the needs of my customers as individuals, rather than the inverse, which is the world we all grew up in, where we're going to need a new set of leaders in our organizations who are capable of thinking much more multidimensionally about that future in an age where things are very, very complex. Iginiit naman ng mga organizer na hindi lamang sa negosyo na uukol ang personalization. Ginagamit na rin ito sa mga programang may layuning panlipunan at pagbabago sa komunidad. Ayon kay Digital Marketing Association of the Philippines o DMAP President Miko David, bukod sa pagtutok sa mga trend, magtatatag din ng organisasyon ng Policy Development Committee sa susunod na taon para mas maayos na marespondihan ang mga isyong kaugnay ng digital space. We can really just expect a lot of this to really apply in the output that we see, whether for brands, even for social causes. So we have a few companies here, agencies even, that do it for social good. Nasa 2,000 delegado mula sa iba't ibang sektor kabilang ang advertising, media at marketing ang dumalo sa komperensya na bahagi ng ika-10 anibersaryo ng Digicon. Magtatagal ang event hanggang October 17. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Magtitipon ang libu-libong negosyante para sa 51st Philippine Business Conference and Expo. Sa ilalim ng temang The Future is Now, Unleash the Power of Digital Transformation.
Gaganapin ang event sa October 20 at 21 sa SMX Convention Center, Manila. Inorganisa ito ng PCCI in partnership with Billionaire News Channel at iba pang organisasyon. Kumpirmadong dadalo si VP Sara sa Lunes. Inaasahan ding pupunta sa Expo si PBBM. US President Donald Trump dismayado matapos hindi masungkit ang Nobel Peace Prize. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate naman ang southbound lane. Dismayado pero dinaan na lang sa biro. Ibinida ni US President Donald Trump ang kanyang peace efforts sa kabila ng pagkabigo niyang masungkit ang Nobel Peace Prize ngayong taon. Napunta kay Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado ang parangal na siya namang binatikos ng White House. I love stopping wars, and sort of interesting. I'll be the only president. I don't think any president has stopped one war. I stopped 8 wars in 8 months. Did I get a Nobel Prize? No. Can you believe it? Even I said, yeah, that's an impossible one. But it's all right. I think next year will be better, but I don't think. You know what I care about? I saved maybe hundreds of millions of lives, but certainly I saved. Kamakailan lang, pinirmahan ni Trump ang ceasefire deal sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group Hamas. Hudyat-an niya natapos na ang madugong giyera sa Gaza. Muntik nang masagasaan ng tram ang isang babae sa Turkey. Ang close call sa pool sa CCTV. Makikitang naka-earphones kasi ang babae na tatawid sana at hindi napansin ang paparating na tram. Mabuti na lang at nahila siya papalayo ng isang security guard. Kumagat din ang emergency brakes ng sasakyan. The runway heats up once again. Nagtipon muli ang some of the biggest names in modeling para sa Victoria's Secret fashion show. Jasmine Tookes opened the event flaunting her baby bump in a stunning brown lingerie set. And as expected, slayed din sa rampahan sina Gigi and Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Bahati Prinsloo, Adriana Lima, Ashley Graham, and many more. Performers this year include Missy Elliott, Madison Beer, and Karol G. Trending din ang Twice, who became the first K-pop girl group to perform sa iconic show. Ann Curtis attended the event in New York and stunned in her all-black see-through ensemble.
A piece of rock history is up for auction sa Sotheby's, New York. Yan lang naman ang 1982 Kramer electric guitar ng hard rock and heavy metal pioneer na si Eddie Van Halen. Adorned with his signature red, black, and white stripe graphics, the guitar was extensively used during his band's 1982 and 1983 tours. It is expected to sell between $2 million and $3 million. Tatakbo ang rock and pop sale ng Sotheby's until October 24. Open na sa publiko ang Manila Fame, ang trade event para sa mga artisanal local furniture and more. And after 20 years, nagbabalik ang exhibitor na Felux. Ano kaya ang bago sa kanila? Silipin natin sa agenda report ni G. Baroga. Balik Manila Fame ang Felux, isang proud Pinoy furniture manufacturer and retailer. Founded by Max and Zelda Kindi in 1980, pinapatakbo na ito ngayon ng second-gen sisters na sina Stephanie Kindi Gonzalez at Jessica Kindi Maxwell. We are really honored and we're very privileged to be celebrating our 45th year here at Manila Fame because it is a collective endeavor to support Filipino design and craftsmanship. And that is really at the heart of what we do. Back and forth man sa Pilipinas at South Africa, hands-on pa rin si Stephanie sa pagmamanage ng kanilang business. Based naman sa Pilipinas si Jessica na nakatutok sa design aspect ng kanilang mga furniture. We still want to be very much contemporary Filipino because that's who we are, that is our DNA. We love experimenting and infusing new materials, new techniques, and collaborating with new designers too. So I think that's really our direction now is, we're constantly evolving and changing. Gaya sa ibang mga industriya, sustainability is the name of the game. At ayon kay Jessica, yan ang market trend ngayon pati sa home furniture and crafts. We all have to be mindful and more intentional with what we create and what we produce. We don't just think of the creation part of the cycle, we're now thinking of the whole entirety of the cycle. And really just trying to leave as little carbon footprint as possible on this planet. Sa pagdami ng mga furniture brands, both locally and internationally, mainit din ang labanan sa merkado. Pero healthy competition ang tingin dito ng magkapatid. At sa pagbabalik ng Felux sa Manila Fame, layunin nilang ipakilala sa export market, hindi lang ang Felux products, pati na rin ang galing ng Pinoy. The beauty about me being away is that I can have a more macro view of the business and I'm able to kind of plant the Filipino flag where I am abroad and to share the beauty, the stories of Philippine design with others. Isa ang celebrity na si Solen Yusaf sa mga dumating para suportahan ang Felux. Ayon sa kanya, present siya every year sa Manila Fame at narito rin siya para kumuha ng inspirasyon. The one thing I love about Filipino designers in general, they always evolve but they keep the identity of the Philippines. So that's what I see every time I come to Manila Fame. There's always that Filipino identity which I love, even if their designs are expanding to be more international. Ilan sa mga highlight designs dito sa Felux booth ang mga nasa likod ko na butaka chair at aparador. Pero bukod sa mga home furniture, makikita din dito sa Manila Fame ang iba't ibang home decor, accessories at gamit. The trade event runs from October 16 to 18 at the World Trade Center, 9 a.m. to 7 p.m. Para sa agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Bea Alonzo rumored to be pregnant. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane at light naman ang southbound lane. Habang milyon-milyong pamilya ang walang maayos na tirahan, nakaimbak lang ang pondo ng Housing Department para sa mga pabahay. Bakit kaya hindi ito nagagastos? Alamin sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nasa huling quarter na ng taon, pero wala pang nababawas sa 683 million pesos na budget para sa 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino program ngayong 2025. Sa pagdinig ng Senado sa budget ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, aminado ang bagong kalihim na naging mabagal ang pagpapatayo ng vertical housing. The production was very low during 2025 and ngayon pala nagsisimula natin na inallow yung ibang modalities. Yes. In fact, 2024 ang na-take out lang was I think 24 units. Ang vertical housing ang nakikita ng gobyerno na paraan para sa mas murang pabahay dahil sa limitasyon ng lupang pagtatayuan ng mga horizontal housing lalo na sa mga urban area. Target ng gobyerno na mabigyan ang milyon-milyong Pinoy ng murang pabahay at makamit ang zero backlog pagsapit ng 2028. Pero dahil sa mababang partisipasyon ng pribadong sektor para sa vertical housing, bumagal ang pagpapatayo nito sa nakalipas na 2 taon. We have to correlate it to the demand. No? So even 180,000 in demand, ang bumili lang for yung 24 units. We're balancing. It's not only the demand. Yung profitability, since private sector, yung production kasi gusto nila yung may certain profit sila na kinukuha. So hindi nag-match yung demand saka yung profitability na gusto ng private sector. Kaya nga inaantayin nila ngayon is the price ceiling increase that will increase the cost of socialized housing para mag-produce yung mga private developers. Umaasa ang DSUD na sisigla ang pagpapatayo ng mga murang pabahay matapos baguhin ang modality para sa housing projects. Ang ginawa po natin through Pag-ibig, meron na po tayong survey. Itong sabi ko nga kanina, 30,000 yung nagpalista. Nandun na yung data kung saan nila gustong bumili, anong klaseng modality, horizontal, vertical. So binigay na natin yung parang indirectly market study to these developers. Minamatch ngayon nila ng production. So mostly po ang demand natin is horizontal. Ang dinagastos ng DSUD na budget ay maaari pa namang magamit sa loob ng susunod na 2 taon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Natukoy na ang COMELEC ang siyam na kontratista na nag-donate umano sa ilang tumakbo noong May midterm elections. Ginawa ni COMELEC Chairman George Garcia ang pahayag sa pagsisimula ng pagsusuri ng poll body sa Statements of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbibigay ng donasyon ng mga government contractor sa mga kumakandidato. Sports news naman tayo. Nagsimula na ang second edition ng Reyes Cup. Manatili kaya ang corona sa Team Asia o maaagaw ba ito ng Team Rest of the World? Alamin kung sino-sino ang ating mga pambato sa agenda report ni Sheila Salaysay. All eyes on Manila dahil sa opisyal na pagbubukas ng 2025 Reyes Cup ngayong October 16 to 19 sa Ninoy Aquino Stadium. Ang prestiyosong torneyong ito ay pagbibigay pugay sa The Magician ng Billiards, Efren Bata Reyes. Tatangkain ng Team Asia na mapanatili ang kanilang corona sa Reyes Cup 2025 matapos manalo sa first edition last year laban sa Team Europe sa isang thrilling finals encounter. This time, hindi lang Europe ang kalaban. Binuo ang Team Rest of the World na kinabibilangan ng mga top player mula sa Europe, Amerika at Oceania. For Team Asia, pangungunahan sila ni Filipino pro legend Francisco Django Bustamante at sasamahan nila Wong Wak Wong ng Vietnam, Aloysius Yap at Johan Chua. For picking me as a team captain in Team Asia, I'm so happy. And I try all my best to do good with my team. And my team is all strong. Wala namang worry ang reigning world champion na si Carlo Biado. I have a lot of winning in the major events, so and also I have a best team
And Aloysius Yap is in my team, and also I have AJ Manas. Yeah, they're strong, and I'm not worried about my team. So I hope this year we lift the trophy again. Kasama rin sa lineup ang rising star na si AJ Manas, ang starboy ng Philippine billiard scene at ang pinakabatang manlalaro sa World 9 Ball Tour team event. I'm proud to be here of the part of the Team Asia. It's an incredible honor to be part of the Reyes Cup, of course, representing Team Asia. Ready na rin ang Team Rest of the World sa pangunguna ni Jeremy Jones. Shocked but very pleased. And, you know, I got a few shots at the Moscone. It didn't work out for Team USA. They gave their heart out. But, you know, I'm very, very honored and very blessed to lead this team and these guys. Kasama sina Skylar Woodward at Fedor Gorst ng USA, Francisco Sanchez Ruiz ng Spain, at ang German na si Moritz Neuhausen. Bubuo sa lineup nila ay ang 3-time Moscone Cup MVP Jason Shaw ng UK. Anytime the team event comes up and I'm part of it, I'm always ready for it. Sasargo na ang mga alamat at mga kampyon simula ngayong araw. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Trending sa social media ang advanced birthday celebration ni Bea Alonzo. Pinost ng kanyang staff ang kanilang surprise party para sa aktres. Her boyfriend, Pure Gold Air, Vincent Ko, also attended the event, which comes days before her actual 38th birthday bukas. Nabukod sa sweetness nila ni Vincent, usap-usapan din kung preggy si Bea. Marami ang nag-speculate, but wala pang pahayag so far ang aktres. It was just this August nang kinonfirm niya ang kanilang relasyon ng businessman. Regine Velasquez couldn't help but rant about alleged corruption in the country. Sa lengthy Instagram post, Asia's songbird laments how 44% of her income goes to taxes, but she gets nothing daw in return. She then encourages her followers to fight for proper healthcare, quality education, at better infrastructure. Regine also criticized public officials who placed their names on aid programs as if nagaling talaga sa kanila ang ayuda and not from taxpayers. She ended her post by saying, ang laki ng utang ng gobyerno sa mga Pilipino. Hindi tayo mahirap, pinahihirapan tayo. Viral din ang so-called renegade stories but for the wrong reasons. Binabatiko sila ngayon for their song covers which are allegedly AI-generated pala. Some members of Cup of Joe pushed back after Renegade Stories' cover of their song Pahina supposedly debuted at #1 sa Spotify PH Viral Songs chart. Hirit ng ilang fans, dapat mag-file ng case ang banda. Renegade Stories currently has almost 360,000 monthly listeners sa Spotify. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Nagulat ka ba, Pinky, Willard, doon sa nauna si Bongo, Senator Bongo, na puntiryahin? Hindi ka makasagot. Hirap naman ang question. Ha? Hindi, ako lang nag-iisip bilang ordinaryo, di ba? Kasi malinaw na si Senator Bongo ay kaalyado ni VP Sara. So kumbaga parang, wasn't it predictable na siya yung una na tatamaan doon? Pero dahil contractor yung tatay niya, and half-brother. half-brother, oo. Pupunta at pupunta Yes, din doon. kailangan silipin din. Kung may Pero basis. siguro yung question nga ni Corina is na siya yung nauna. Oo. No? Yun ang tanong mo eh. No? Oo. Siguro, oo. Kagulat-gulat din. Although, yeah, it would eventually lead to that. At least there will be questions. Kasi nga, tatay mo, contractor, half-brother mo. Pero sabi nga ni Senator Bongo, hindi mo naman mapipili ang iyong mga Tsaka kung hindi naman hindi naman sa dumidepensa tayo, kaya lang ito yung pinag-uusapan ng tao, no? Pero kung hindi malinaw sa batas, na bawal talaga ang mga first degree, second degree na kamag-anak mo na magbidding, and they won, I don't know, maybe fair and square, di natin masabi, bakit siya yung wala lang, nag-iisip lang tayo, So, kumbaga, may basehan man o wala, magtataka talaga ang tao kung bakit nauna si Senator Bongo.
Ang ano talaga dyan, lalabas kasi dyan is conflict of interest eh. Oo. And then you will have someone like Senator Bongo who will say, hindi ko sila kilala, hindi ko kilala mga Diskaya. Wala akong kinalaman doon sa mga proyekto na ipinasok ng kanyang pamilya at sabi nga niya, kakasuhan niya. Siya pa mangunguna, siya pa daw magiging complainant, yun ang sabi niya. Pero doon din yung question of conflict of interest, yun ang madalas na lumalabas sa mga usapin. I think sa mga panahon ngayon, parang yung mga binanggit din ni Congressman Leviste, no, na mga tao mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kumukotong, di ba? Pero nasaan yung resibo? Madali kasi magbanggit ng pangalan. I think sa mga panahon ngayon, kung wala ka talagang kinatatakutan dahil wala ka talagang ginawa, then hindi ka nga dapat wala kang iindain. Yun na nga lang, nababanggit ang pangalan mo, parang medyo nagkakaroon din ng character erosion, kung hindi assassination. Bakit ako lang ang nagsasalita? Oo nga, Willard. Babalikan ko lang sana yung babalikan ko lang sana yung question ni Corina eh. Pero maganda kasi balikan yung Bids and Awards Committee. Kung sino yung bumubuo niya noon, kung sino yung mga posibleng konektado sa mga tahimik na sila lahat ngayon. Kaya nga eh. Yung mga nakaupo sa mga committee dati. Paano naman, isipin mo, nag-umpisa tayo sa flood control. Ngayon may farm to market. Tapos merong mga health centers. Tapos susunod dyan, lahat yung mga cat's eye, road barriers, lahat yan. Road reblocking, asphalt overlay, lahat po yan. Marami. Kaya nga mahaba-haba pa itong usapin na to. Mga classroom pa, classroom, textbooks, mga ganyan, school supplies, office dami. Mga pinai-import daw ng mga isda. O, di ba, sinabi din yun ni Secretary Laurel. Right. So, ayan na. Sige, labas nyo na lahat. Tagal din naman namin naghintay eh. Tuloy-tuloyin nyo na. Pero huwag nyo na patagalin pa kasi parang medyo mabagal. Alright. Okay, pamasko na nila sa atin yun. Oo. Baka buti sila 70 ng Pasko. days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.